Marami at matitindi ang mga pangyayaring idinulot ng tadhana sa Pamilya Ilustre sa loob ng lumipas na mag-aanim na taon. Mga kaganapang pulos positibo, mulan ng hindi birong galak, maliban sa isa, lungkot, malalim na lungkot ang hatid niyon sa kanila. Pero bago ang kalungkutang iyon ay ang saya. Una roon, ang kasal ni Grethel at Philip Palermo. Apo si Philip ni Don Paulo, may-ari ng Palermo Pharmaceuticals. Paboritong apo ni Don Paulo, si Philip, ang nag-iisang lalaki sa 7 apo. Sumunod ang pagtanggap ni Roselier ng research grant sa Anderson Cancer Center sa University of Texas sa Houston. Hindi yun birong karangalan sa pamilya. Ngunit hindi rin naman biro ang angking talino ng kuya ni Angelo. Bago pa ito mag-30 anyos, ay kilala na si Roselier sa larangan ng genetic engineering. Pagkatapos nito ng kursong medisina sa UP, nagtuloy ang binata sa Columbia Presbyterian Medical Center sa New York. Doon nagsunog ng kilay si Roselier upang maging espesyalista sa genetics. Hindi nagtagal, ang mag-asawang Ilustre naman ang lumipad sa Amerika. Hindi lamang upang sumunod kay Roselier na nag-asawa na rin. Ang pangunahing rason ng pagbabalik nila roon ay upang hugasan ang mantsa sa reputasyon ng matandang lalaking Ilustre. Pinadalhan ito ng imbitasyon ng Special Committee na binuo ng American Medical Association. Kung bakit? Ibig ng komite ng detalyadong salaysay buhat kay Mr. Ilustre. Ibig niyong dinggin ang kompletong testimonya ni Mr. Ilustre sa kanyang pag-asiste noon sa Chief Surgeon ng pinaglingkurang paggamutan. Nadiskubre ng asosasyon ang mga anomalya sa aktibidad ng naturang surgeon. Halimbawa'y ang pagsasagawa ng operasyon kahit hindi talagang kailangan ng pasyente para lamang kumita. Bukod pa roon, ang depektibo niyong trabaho. Upang tumibay ang ebidensya laban sa naturang manggagamot, kailangan ang mga salaysay ng iba pang doktor. Kabilang doon ang sa ama ni Angelo para matunton kung gaano nakatagal ang ginagawang kawalangyaan ng sinisiyasat na Chief Surgeon. Sabihin pa, daig pa ni Mr. Ilustre ang binigyan ng panibagong buhay sa edad niya noong 62. Hindi lamang napatunayan ang kanyang kawalang sala sa pagkamatay noon ng pasyente sa operating table. Binalik din sa matanda ang binawing lisensya sa kanyang panggagamot. Bagaman wala nang plano na mag-practice uli ng propesyon, ibinalik ng matandang Ilustre ang kakabit na doktor sa kanyang pangalan. Pero hindi na muna nagbalik sa Pilipinas ang mga magulang ni Angelo. Pinasya ng mga iyon na pumirme sa nilakhang bansa. Isa pa ay bagong panganak ang misis ni Roselier. Triplets ang panganay ng huli, dagdag sa magandang pangyayari sa Pamilya Ilustre. Isasabay ng bagong lolo at lola sa pagdiriwang ng bagong kababawing dangal ang pag-aalaga sa 3 nilang pagkagagandang apo. Samantala sa Pilipinas, hindi na pag-iiwanan si Angelo. Siya man ay maswerte sa trabaho. Ilang ulit pa siyang itinaas sa tungkulin sa loob lamang ng maikling panahon. Mula sa pagiging Special Assistant to the Administrator, itinalaga siyang Deputy Director for Administration. At kamakailan lamang, nagkaroon ng reorganization sa Palermo.
Pinili kasi ito ng Myriad International bilang kapartner sa Asia. Isang higanteng biotechnology company ang Myriad na ang punong tanggapang laboratorio ay nakabase sa Europa. Dahil doon, mas lumaki ang Palermo Pharmaceuticals. Hindi na lamang samot-saring gamot ang ginagawa rito. Pinalaki rin ng husto ang research laboratory sa malawak nilang compound sa Mandaluyong. Si Angelo ang inilagay na Assistant Vice President for Finance and Administration sa laboratorio ng pinalaking Palermo Pharma. Pero posisyon iyong hindi kapos sa intriga na pulos pa ilalim. Kesyo, hindi raw nararapat doon ng binata. Nakulong pa siya sa karanasan. Kung raw ba nagretiro ng maaga ang ama nito, hepe ng marketing at sales ng Palermo ang daddy ni Angelo, may karapatan na ang binata para maging mataas na pinuno rin. Gayun din, kasama sa intriga ang pagiging bayaw ni Angelo kay Philip. Ang chismis ay hiniling daw nyon kay Don Paulo na gawing AVP si Angelo at komong paborito, hindi raw natanggihan ng Don si Philip. Baliwala naman kay Angelo ang lahat ng iyon. Totoo, pabor sa kanya ang pagiging malapit ng ama kay Don Paulo o ang pagiging misis ng ate niya ng isang tagapagmana ng Palermo. Pero prente lang si Angelo. Mismong si Don Paulo ang pumili sa kanya at naglagay sa posisyong iyon. Ang sabi nga noon ng Don, walang kinalaman sa desisyon namin, Angelo, ang pagiging magkaibigan namin ng daddy mo, much less your being Grethel's brother. I personally chose you because of your track record as a brilliant administrator. Thank God, at hindi rin medisina ang kinuha mo sa kolehiyo, kapares ng iyong mga kapatid. Now, ang Palermo Pharma ang nakikinabang sa iyong husay. Keep up your excellent job, Angelo. Kaharap nila noon ang dalawang anak ng Don. Kapwa, nakatataas ng tungkulin kay Angelo. Sabay na tumango ang mga iyon, tanda ng pagsang-ayon sa inihayag ng ama sa binata. Bilib ang magkapatid sa kakayahan ni Angelo. Suportado nila ang ama sa pagpili sa binata. Kung may pag-aalinlangan man sila, iyon ay sa edad lang. Wala pang 27 si Angelo Ilustre nang italagang big boss sa laboratorio. Hindi nagtagal ay unti-unting bumitiw kay Angelo ang nakakapit sa kanyang intriga. Napatunayan niya na kaya niya ang mabigat na responsibilidad. Bukod doon, nang maghiwalay ang ate Grethel niya at si Philip, hindi siya tinanggal ng Don. Ibig lamang sabihin, wala talagang koneksyon ang nepotismo sa kinalalagyan ng binata. At iyon ang ikinalulungkot ng mga ilustre. Ang pagkasira ng relasyon ng mag-asawang Grethel at Philip. 4 na taon lamang nagsama ang dalawa nang mahumaling sa ibang huli. At kung sa ibang bansa ang mami at daddy nila, pati si Rosellier at pamilya, iniatang ni Angelo sa sarili ang pagdamay sa ate sa munti niyang paraan. Pero matagal nang nakakahalata si Grethel. Bakit hindi kita mahalata? Tanong ng ate. Hindi mo kailangang umuwi rito lagi. Very posh at comfortable ang condo unit mo sa Pasig. So why come here kung hindi para samahan lang ako rito? Bakit ayaw mong samahan kita rito sa bukid, ate? I like it here, kahit kada weekend lang. Nagsasawa rin naman ako sa paligid ng pulos matataas na gusali at mga plastic na tao.
Ang bukid na tinutukoy ni Angelo ay hindi bukid na bukid. Masinsin ang kabahayan sa lugar na iyon, sa Dalandanan, Valenzuela. Nagkataon lamang na nasa dulo ng pangunahing kalye, nakakaunti pa ang nakatira, ang kinatitirikan ng matandang bahay nilang mga ilustre. At kaharap ng bahay, ang wala pang 1 ektarya na taniman ng palay at mais. Halos magkasunod na dumating doon nang magdadapit hapon ang magkapatid. Si Gretel, sakay ng kotse nito na frosted lilac ang kulay. Si Angelo'y lula naman ng itim niyang super saloon. Wala kang mapapala rito, Angelo, sabi ng ate niya. Malulungkot ka lang. Why spend your weekends here? Bakit hindi ka sumama sa lakad ng mga kaibigan mo? Ani Angelo, I ran out of friends a long time ago. Para mo namang hindi alam, ate. Akala ko ibatin na kayo ni Gino. Alam ni Gretel kung bakit nagkasira noon ang bunsong kapatid at ang matalik nitong kaibigan. Hindi ba't kinuha ka pa nilang abay nang ikasal sila ni Kimberly? Kung ako ang ginawa niyang best man, iisipin kong nothing strange sa aming friendship kahit nasuntok niya ako dahil sa selos. Nasa kolehiyo pa lang kami ni Gino. May usapan na kaming magiging best man sa kasal ng isa't isa. Pero dahil relegated ako sa pagiging abay lang, I knew talagang may lamat na ang pagiging friends namin. Nagbuntong hininga si Gretel. Alam na nito ang kasunod, ang hinanakit ni Angelo sa mga babae. Kung hindi dahil sa Kimberly na iyon, ani Angelo. Kumusta nga pala ang hate campaign ng babaeng iyon laban sa iyo? Sabi ni Gretel. Sa Palermo Pharmaceuticals pa rin nagtatrabaho si Kimberly. Nasa sales division pa rin iyon. At tulad ni Angelo ay mabilis ang pag-angat sa posisyon. Si Kimberly, hindi kaila kay Angelo ang nasa likod ng mga intriga sa kanya. Sabi ni Angelo. As usual, it went poof. Ang kaya lang niyang pagsilosin sa posisyon ko ay yung junior executives. Silang mga kasabayan mo, Angelo, at ngayon milya-milya na ang layo mo sa kanila sa Palermo. May karapatan nga silang magselos sa bilis ng promotion mo bilang AVP. Pabiro, ani Angelo. Sila man ang maging dating kaklase sa kolehiyo ni Philip, pagkatapos ay bayaw, bagyong talaga ang lakas nila kay Don Paulo. Hindi ba, ate? Biglang preno ang mga tanong ni Gretel. Laging ganoon sa tuwinang mababanggit ang ngalan ng mister nito. Smaglit ka nga sa malinta, Angelo. Wala na palang pagkain itong mga goldfish ko. Ibig ni Angelong magkamot ng ulo. Aniya. Buhol-buhol ang traffic doon. Alam niya dahil kani-kanina lamang siya dumating at sa Valenzuela exit siya ng expressway nagdaan galing sa Mandaluyong. Kung hindi mo ibibili ng flakes ang goldfish, nagbabanta ang tinig ng Gretel. Hamburger at french fries lang ang ipapahapunan ko sa iyo. Bakit pa kita ipag-aabalang ipagluto ng proper dinner kung ayaw mong magpautos? Ate mo ko, alalahanin mo. Sa binanggit ng ate na pagkain, natiyak na ipapadeliver lamang nito. Umasim ang mukha ni Angelo. Ayaw na ayaw ng binata sa amoy ng hamburger at sa malangis na french fries.
mapili sa pagkain ang bunso ng mga ilustre. Hindi pa pwedeng ipa-deliver din ang pagkain niyang isda mo, ate? Pinagtaasan siya ng kilay ni Gretel. Sige na nga, napipilitang tugon ng Angelo. Pero magpapalit muna ako, ate. Bahala ka, sabi ni Gretel, at nagtuloy na ito sa kusina. Pumasok naman si Angelo sa kwarto niya para ihubad ang suot niyang Hermes tie, kamis sa dentrong Oscar de la Renta, pantalong Gucci, at sapatos na Bali. Sino ba naman ang kailangan niyang impresin sa mamahaling kasuotan sa pet shop? Magkakatagpo na ba sina Tanya at Angelo sa susunod na kabanata? Abangan!